Magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuting kalagayan lamang po kayo. At nawa po ay patuloy po nating nararanasan ng ating Diyos sa ating mga buhay. Kaya mga kaibigan, muli ay pag-uusapan na naman po natin o atin na naman pong ipagpapatuloy ang salita ng Diyos na ating binabasa. Habang tayo po ay patuloy na ginagabayan ng ating Diyos at ng banal na Espiritu Santo ay patuloy nating nararanasan ang kanyang presensya, magpatuloy din po tayo sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, hindi ko na po pakahahabaan pa ang aking introduction. Inaanyayahan ko na po kayo sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. At pagpasensyahan na po ninyo yung ating background, puro po halaman. Buksan na po natin ang ating mga Biblia. Kung kayo po ay nakahanda na, buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Kawikaan. Kawikaan chapter 6. Sabi po dito, dagdag na babala. Ayan. Anak, habang nangako kang managot sa utang ng iba at naipit ka sa pangakong iyon, ganito ang gawin mo upang maayos ang nanagutan mo sa kanya. Puntahan mo siya at makiusap na pakawalan kanya sa iyong pananagutan. Huwag kang titigil na makiusap hanggang sa maging malaya katulad ng isang ibon o usa na nakawala sa isang mangangaso. Kayong mga tamad, tingnan ninyo at pag-aralan ang pamumuhay ng mga langgam upang matuto kayo sa kanila. Kahit na walang namumuno at nag-utos sa kanila, nag-iipon sila ng pagkain kapag tag-araw at panahon ng anihan, upang may makain sila pagdating ng tag-ulan. Kayong mga tamad, matutulog na lang ba kayo? Kailan kayo gigising? Kaunting tulog, kaunting pahinga at ang paminsan-minsang paghahalukip-kip ng mga kamay at hindi ninyo mamalayan darating ang kahirapan na para kayong ninakawan ng tulisan. Ang taong walang kwenta at masama ay puro kasinungalingan ang sinasabi, kumikindat at sumisinyas siya kahit gamit ang kanyang mga kamay at paa para makumbinsi ang mga tao sa mga sinasabi niya. Ang puso niya ay puno ng pandaraya, laging nagbabalak na gumawa ng masama at sa mga gulo siya ang nagpapasimula, kaya biglang darating sa kanya ang kapahamakan at hindi na siya matutulungan. May mga bagay na kinamumuhian ang Panginoon. Excuse po. Ang pagmamataas, ang pagsisinungaling, ang pagpatay ng tao, ang pagpaplano ng masama, ang pagmamadaling gumawa ng masama, ang pagpapatotoo sa kasinungalingan. Yan daw po ang mga bagay na kinamumuhian ng Panginoon. At pinag-aaway ang kanyang kapwa. Anak, sundin mo ang itinuturo at iniuutos ng iyong mga magulang. Itanim mo ito sa iyong isipan para hindi mo makalimutan. Ito ang magpapatnubay, mag-iingat at magpapaalala sa iyong pamumuhay kahit ano pa ang iyong ginagawa, sapagkat ang mga turo at utos ng iyong mga magulang ay katulad ng isang ilaw na tatanglaw sa iyo at ang kanilang pagsaway sa iyo para ituwid ang ugali mo ay kabubuti at ikahahaba ng buhay mo. Ilalayo ka rin nito sa masamang babaeng nakakaakit ang pananalita. Huwag kang magnanasa sa kanyang kagandahan, huwag kang patutukso sa kanyang pang-aakit. Ang pakikipagsiping sa babaeng bayaran ay pwedeng bayaran sa halaga ng tinapay, ngunit ang pakikipagsiping sa asawa ng iba ay pagbabayaran mo ng iyong buhay. Kung maglalaro ka ng apoy sa iyong kandungan, tiyak na masusunog ang damit mo, at kung tatapak ka sa baga, mapapasaw ang mga paa mo. Kaya kapag sumiping ka sa asawa ng iba, magdurusa ka. Minsan, nauunawaan ng mga tao ang taong nagnakaw dahil sa gutom, ngunit pinagbabayad naman siya ng 7 beses ng kanyang ninakaw kapag nahuli. Kahit maubos pa ang lahat ng pag-aari niya, ang taong sumisiping sa asawa ng iba ay hangal. Sinisira lang niya ang kanyang sarili, masasaktan siya at habang buhay na mapapahiya, sapagkat ang asawang seloso ay sobra kung magalit at maghihiganti siya ng walang awa. Kahit magkano pang ibayad, hindi niya ito tatanggapin. Chapter 7.
Anak, sundin mo ang sinasabi ko sa iyo, itanim mo sa iyong isipan at sundin ang mga iniuutos ko. Upang humaba ang buhay mo, ingatan mong mabuti ang mga itinuturo ko katulad ng pag-iingat mo sa mga mata mo. Itanim mo sa iyong isipan upang hindi mo makakalimutan. Ituring mo na parang kapatid na babae ang karunungan at ang pangunawa na parang isang malapit na kaibigan sapagkat ilalayo ka nito sa masamang babaeng nakakaakit ang pananalita. Ang masamang babae, minsan dumungaw ako sa bintana ng aming bahay, nakakita ako ng mga kabataang lalaki na wala pang muwang sa buhay. Isa sa kanila ay talagang mangmang. Lumalakad siya patungo sa kanto kung saan naroroon ang bahay ng isang masamang babae. Takip silim na noon at malapit ng dumilim, sinalubong siya ng isang babae na ang suot ay katulad ng suot ng isang babaeng bayaran. Nakapagplano na siya ng gagawin sa lalaking iyon, maingay siya at hindi mahiyain, hindi siya nanatili sa bahay. Madalas siyang makita sa mga lansangan, mga kanto at mga plaza. Paglapit ng lalaki, agad niya itong hinalikan at hindi nahiyang sinabi, tinupad ko na ang pangako kong maghandog at may mga sobrang karne doon sa bahay na mula sa aking inihandog. Kaya hinahanap kita at mabuti naman nakita kita, sinapinan ko na ang aking higaan ng makulay na tilang galing pa sa Ehipto. Nilagyan ko iyon ng bangong mera, alo at cinnamon. Kaya halika na doon, tayo magpakaligaya hanggang umaga. Dahil wala rito ang asawa ko, naglakbay siya sa malayo, marami siyang dalang pera at 2 linggo pa bago siya bumalik. Kaya naakit niya ang lalaki sa pamagitan ng kanyang matatamis na nakakaakit na pananalita. Sumunod agad ang lalaki na parang bakang hinihila papunta sa katayan o tulad ng isang usa na patungo sa bitag at do'y papanain siya ng tatago sa kanyang puso. Para din siyang isang ibon na nagmamadali papunta sa bitag ng kamatayan, ngunit hindi niya ito nalalaman. Kaya mga anak, pakinggan ninyong mabuti ang aking mga sinasabi. Huwag kayong paakit sa ganyang uri na babae at huwag ninyong hayaan na kayo kanyang iligaw. Marami na ang mga lalaking napahamak dahil sa kanya. Kapag pumunta kayo sa bahay niya, para na rin kayong pumunta sa daigdig ng mga patay. Chapter 8. Papuri sa karunungan. Ang karunungan at pangunawa ay katulad ng taong nangangaral. Tumatayo siya ng matataas na lugar sa tabi ng daan, sa mga kanto, sa mga pintuan ng lungsod at mga daan. Nangangaral siya ng malakas. Kayong mga tao sa buong mundo, pakinggan ninyo ang aking panawagan. Kayong mga walang alam, magkaroon kayo ng karunungan. Kayong mga mangmang, magkaroon kayo ng pangunawa. Makinig kayo sa sasabihin ko, sapagkat ito ay tama at kapaki-pakinabang. Ang sinasabi ko ay pawang katotohanan lamang. Sa nagsasalita ng masama, ako ay nasusuklam. Pawang matuwid ang sinasabi ko, hindi ako nagsasalita ng kasinungalingan o pandaraya. Ang lahat ng sinasabi ko ay malinaw at pawang tama sa taong may unawa. Pahalaga ninyo ang karunungan at ang pagtuwid ko sa inyong ugali kaysa pilak na ginto. Sapagkat higit na mahalaga ang karunungan kaysa mamahaling hiyas at hindi ito matutumbasan ng mga bagay na hinahangad mo. Ako ang karunungan at alam kung paano unawain ng tama at mali at alam ko rin kung paano magpasya ng tama. Ang may takot sa Panginoon ay lumalayo sa kasamaan. Namumuhi ako sa kapalaluan, kayabangan, pagsisinungaling at masamang pag-uugali. Magaling ako magpayo at may sapat na kaalaman, may pangunawa at kapangyarihan. Sa pamagitan ko, nakakapamuno ang mga hari at mga pinunoy na kagagawa ng mga tamang batas. Sa pamagitan mo ko, makakapamuno ang mga tagapamahala at mga opisyal, ang lahat ng namumuno ng matuwid. Minamahal ko ang mga nagmamahal sa akin. Makikita ako ng mga naghahanap sa akin. Makapagbibigay ako ng kayamanan, karangalan, kaunlaran at tagumpay na magtatagal. Ang maibibigay ko ay higit pa sa purong ginto at pilak. Sinusunod ko ang tama at matuwid. Bibigyan ng kayamanan na nagmamadali sa akin. Pupunuin ko ang lalagyan nila ng kayamanan. Noong una pa, nilikha na ako ng Panginoon bago niya likhain ang lahat. Nilikha na niya ako noong una pa man, naroon na ako nang wala pa ang mundo at ang dagat, mga bukal, mga bundok, mga burol, mga bukid at kahit pa ang mga alikabok. Naroon na ako nang likhain niya ang langit. Maging nang likhain niya ang tagpuan ng langit at ng lupa, naroon din ako nang likhain niya ang mga ulap. Nang palabasin niya ang tubig sa mga bukal mula sa kalaliman, nang ilagay niya ang sangganang mga dagat upang hindi ito umapaw, at nang ilagay niya ang mga pundasyon ng mundo. Katulad ko'y arkitekto na nasa tabi ng Panginoon. Ako ang kanyang kasiyahan sa araw-araw at lagi naman akong masaya sa piling niya.
Natutuwa ako sa mundong nilikha niya at sa mga taong nilagay niya dito. Kaya ngayon mga anak, pakinggan ninyo ako, mapalad ang mga sumusunod sa pamamaraan ko. Pakinggan ninyo ang mga pagtutuwid ko sa inyong pag-uugali upang maging marunong kayo, at huwag ninyo itong kalilimutan. Mapalad ang taong laging sa akin nakatuon ng isip at naghihintay para makinig sa akin. Sapagkat ang taong makasusumpong sa akin ay magkakaroon ng maganda at mahabang buhay at pagpapalain siya ng Panginoon. Ngunit ang taong hindi makakasumpong sa akin ay ipinapahamak ang kanyang sarili. Ang mga galit sa akin ay naghahanap ng kamatayan. Chapter 9. Kawikaan chapter 9. Ang karunungan at ang kamangmangan. Ang karunungan ay katulad ng isang taong nagtayo ng kanyang bahay na may 7 haligi. Pagkatapos nagkaroon siya ng malaking handaan, naghanda siya ng mga pagkain at mga inumin, at saka inutusan niya ang mga katulong niyang babae na pumunta sa pinakamataas na lugar ng bayan para ipaalam ang ganito. Kayong mga kulang sa karunungan at pangunawa, inaanyayahan kayo sa isang malaking handaan. Halik kayo, kumain kayo at uminom ng aking inihanda. Iwanan ninyo ang kamangmangan upang mabuhay kayo ng matagal at may unawa. Kung sasawayin mo ang taong nangungutya, iinsultuhin ka niya. Kung sasawayin mo ang taong masama, sasaktan ka niya. Kaya huwag mong sasawayin ang taong mangungutya, sapagkat magagalit siya sa iyo. Sawayin mo ang taong marunong at mamahalin ka niya. Kapag turuan mo ang isang taong marunong, lalo siyang magiging marunong, at kapag tinuruan mo ang isang taong matubid, lalo pang lalawak ang kanyang kaalaman. Ang paggalang sa Panginoon ang pasimula ng karunungan, at ang pagkilala sa banal na Diyos ay nagpapahiwatig ng pagkaunawa. Sa pamamagitan ng karunungan, haba ang iyong buhay. Kung may karunungan ka, magdudulot ito sa iyo ng kabutihan, ngunit magdurusa ka kung ito'y iyong tatanggihan. Ang kamangmangan ay katulad ng isang babaeng maingay, hindi marunong at walang nalalaman. Nakaupo siya sa pintuan ng kanyang bahay o sa upuan sa mataas na lugar sa lungsod, at tinatawag ang mga dumadaan na papunta sa kanilang trabaho. Sabi niya, "Halika kayo rito, kayong mga walang karunungan." At sinabi pa niya sa mga walang pangunawa, "Mas masarap ang tubig na ninakaw at mas masarap ang pagkain na kinakain ng lihim." Ngunit hindi alam ng mga taong pumupunta sa kanya na sila ay mamamatay. Ang mga nakakapunta na sa kanya ay naroon na sa libingan. Kawikaan chapter 10. Ang mga kawikaan ni Solomon. Narito ang mga kawikaan ni Solomon. Ang anak na marunong ay ligaya ng magulang, ngunit ang anak na hangal ay nagbibigay ng kalungkutan. Ang kayamanang nakuha sa masamang paraan ay hindi makapagbibigay ng anumang kabutihan, ngunit ang matuwid na pamumuhay ay makapagliligtas sa iyo sa kamatayan. Hindi hinahayaan ng Panginoon na magutom ang mga matuwid, ngunit ipinagkakait naman niya ang hangad ng mga masama. Nagpapahirap ang katamaran, ngunit ang kasipagan ay nagpapayaman. Ang nag-iimbak ng pagkain kapag anihan ay anak na marunong, ngunit ang anak na laging tulog kapag anihan ay kahiya-hiya. Ang taong matubid ay pinagpapala, ang bibig ng masamang tao ay nakakapinsala. Ang alaala ng taong matuwid ay mananatili magpakailanman, ngunit ang masamang tao ay nakakalimutan. Sumusunod sa mga utos ang taong marunong, ngunit ang nagsasalita ng kamangmangan ay mawawasak. May kapayapaan ang taong namumuhay ng matuwid, ngunit ang masama ang pamumuhay ay malalantad. Ang taong mandaraya ay gulo ang nililikha, at ang taong nagsasalita ng kamangmangan ay mapapahamak. Ang salita ng taong matuwid ay makatutulong sa buhay ng iba, ngunit ang mga salita ng taong masama ay makapipinsala. Ang galit ay nagpapasimula ng kaguluhan, ngunit ang pag-ibig ay nagpapatawad ng lahat ng kasalanan. Nagsasalita ng karunungan ang taong may pangunawa, ngunit ang walang pangunawa ay nagsasalita tungo sa kanyang kapahamakan. Nagdadagdag ng kaalaman ang taong may karunungan, ngunit ang mga hangal ay nagsasalita tungo sa kanyang kapahamakan. Seguridad ng mayaman ang kanyang kayamanan, ngunit kapahamakan naman ng mahirap ang kanyang kahirapan. Ang gantimpala ng matuwid ay maganda at mahabang buhay, ngunit ang gantimpala ng masama ay kaparusahan. Ang taong nakikinig sa pagtutuwid sa kanyang pag-uugali ay mapapabuti at hahaba ang buhay, ngunit ang taong hindi nakikinig ay maliligaw ng landas. Ang nagkikimkim ng galit ay sinungaling, at ang naninira sa kanyang kapwa ay hangal. Ang taong masalita ay madaling magkasala, ang tao namang marunong ay pinipigilan ang kanyang dila. Ang salita ng matuwid ay mahalaga tulad ng pilak, ngunit ang isip ng masama ay walang kabuluhan. Sa salita ng matuwid, marami ang nakikinabang, ngunit ang mga hangal ay mamamatay dahil walang pangunawa.
Ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya ito dinadagdagan ng anumang kalungkutan. Ang kaligayahan ng hangal ay ang paggawa ng kasamaan, ngunit ang kaligayahan ng nakakaunawa ay ang mamuhay ng karunungan. Mamuhay ng may karunungan. Ang kinatatakutan ng taong masama ay mangyari sa kanya, ang hinahangad naman ng taong matuwid ay makakamit niya. Kapag dumating ang pagsubok sa buhay na parang bagyo, maglalaho ang taong masama, ngunit mananatili matatag ang taong matuwid. Ang tamad na kinukonsume ang kanyang amo ay gaya ng suka na nakakangilo at ng usok na nakakaluha. Ang may paggalang sa Panginoon ay haba ang buhay, ngunit ang taong masama ay iigsi ang buhay. Ang pag-asa ng matuwid ay magbibigay ng kaligayahan, ngunit ang pag-asa ng masama ay walang katuparan. Ang pagsunod ng matuwid sa pamamaraan ng Panginoon ay mag-iingat sa kanya, ngunit ang mga suwael dito ay mapapahamak. Ang matuwid ay hindi paalisin sa kanyang lupain, ngunit ang masama ay aalisin. Ang bibig ng matuwid ay puno ng karunungan, ngunit ang dila ng sinungaling ay puputulin. Alam ng taong matuwid ang angkop at tamang sabihin, ngunit ang alam lang sabihin ng taong masama ay puro kasamaan. Ayan, dito po muna tayo mga kaibigan, magtatapos uli sa chapter 10. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita, dahil ang Diyos po talaga ay sobrang napakamarunong. Wala pong makakapantay sa karunungan ng ating Diyos. Sabi po dito, balikan po natin itong chapter 10 verse 25. Sabi po dito, kapag dumating ang pagsubok sa buhay na parang bagyo, maglalaho ang taong masama, ngunit mananatiling matatag ang taong matuwid. Yes po, purihin ang Panginoon. Talaga pong kapag tayo po ay tama ang ating relasyon at tama ang ating pananalig sa Diyos at pinapatibay ng Diyos ang ating mga puso, ang ating pananalig sa Kanya, kahit man po kasing lakas ng bagyo ang mga pagsubok na dumadating sa ating mga buhay, yan po ay lumilipas lang din na parang hangin, na parang dadaan lang. Minsan medyo tumatagal, di po ba ang bagyo sa Pilipinas ay minsan tumatagal 2 araw, 3 araw, 1 araw. Gaya din po yan ng pagsubok sa buhay natin. Tumatagal-tagal minsan pero lilipas din po yan, at hindi po tayo natitinag, hindi po tayo nangangamba at nag-aalala kapag may pagsubok. Bakit? Kasi meron po tayong isang Diyos na inaasahan natin na siyang haharap sa mga bagyo ng pagsubok sa ating mga buhay. Kasi mga kaibigan, hindi naman po talaga natin kakayanin ang mga pagsubok na yan. Tanging ang Diyos lamang po ang magbibigay sa atin ng kaalaman, karunungan at katalinuhan kung paano po natin haharapin ang pagsubok, kung paano po natin ito tatanggapin. Kung minsan masakit, kung minsan talagang masakit na masakit, pero salamat dahil may pag-ibig ang Diyos na ipinaranas sa atin. Kaya kahit minsan ang mga pagsubok masakit, mabigat, ay nauunawaan po natin dahil po sa pananampalataya natin sa Diyos na may kalakip po talaga, na may pag-ibig po. Kasi kung hindi po natin mahal ang Diyos at kapag may pagsubok, malamang tayo po ay maninisi, tayo po ay susuko, tayo ay hinto, tayo ay tatalikod po. Ngunit salamat sa Panginoon dahil ang Diyos po talaga ay nandyan. Kapag meron mang pagsubok, ang Diyos po ang nagpapaunawa sa atin, para po siyang may binabasa na dictionary sa ating mga isipan, sa ating mga puso, para maunawaan po nating mabuti kung bakit may meaning ang bawat sitwasyon na ating pinagdadaanan, kahit yan man po ay may pagsubok yan. At ang salita pa rin po ng Diyos ang tanging ginagamit ng Panginoon para po maunawaan natin ang mga sitwasyon ng buhay na ating nararanasan. Kaya ayan mga kaibigan, maraming salamat po sa ating Diyos sa mga pagsubok ng buhay, dahil kapag meron pong mga pagsubok ng buhay, talagang nararanasan po natin ang Panginoon. Hindi po pwede na mabuhay tayo na walang pagsubok. Talagang kaakibat na po ng buhay natin ang iba't ibang uri ng pagsubok. At purihin po ang Panginoon dahil wala pong pagsubok na dumarating sa buhay natin
sa mga anak ng Diyos na hindi po ito nagkaroon ng solusyon, dahil ang Diyos pa rin naman po ang nagbibigay ng solusyon sa lahat po ng mga pagsubok ng buhay. Ano po? Kaya mga kaibigan, muli maraming salamat sa Diyos sa kanyang salita, at ako po'y nagpapasalamat din sa Panginoon sa inyong mga buhay, sa patuloy pong nakikinig, sa patuloy pong nagsusubscribe, sa patuloy pong sumasabay sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. At ngayon nga po ay pang 118 na ba natin? O 119 days. Ayan, titignan ko po doon. At salamat sa Panginoon dahil nakakatagal pa po tayo at patuloy po tayong nauuhaw sa salita ng ating Diyos. Tandaan po natin yung kaalaman, yung karunungan, yung katalinuhan ng salita ng Diyos. Yan po ang kanyang mga tuntunin na nais ng Diyos na ating matutunan. Yan mga kaibigan, hanggang dito po muli ang ating pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Pagpalain ang salita ng Diyos sa ating mga buhay, at pagpalain po ng Panginoon ang bawat area ng ating mga buhay. In Jesus' mighty name, Amen.